O, sa pag-resume mga kababayan ng sesyon ng Congress, magiging explosive na naman po. Mga kababayan, yung mga investigasyon, may mga investigasyon na nakasalang po involving highly controversial issues. Yung Kongreso, nag-file mga kababayan ng resolusyon para imbestigahan yung controversial na secret agreement na pinasok po ni Mao Diggs with China. Ewan ko kung ipapatawag mga kababayan mismo si Mao Diggs. Ayan po. Introduced by Congressman Jefferson Conggon, House Resolution number 1684, a resolution to call on a thorough investigation in aid of legislation on the reported gentleman's agreement between former President Rodrigo Duterte and Chinese President Xi Jinping. Tapos, anya Mr. Maravillas, tingnan natin mga kababayan kung ipatawag mismo ng Congress si Mao Diggs, kung magawa niya doon na magmumura ng magmumura. Ito mga kababayan yung sabi niya ni House Speaker Martin Romualdez. House of Representatives Speaker Ferdinand Romualdez said, Committees will invite past administration officials to shed light on the supposed gentleman's agreement entered by then President Rodrigo Duterte with China amid contradicting statements. So kailangang imbestigahan mga kababayan para papanagutin kung sino ang pumasok po sa tinawag na gentleman's agreement na nagpasubo sa interes ng ating bansa. So sa Senado naman mga kababayan, may pinatawag din na investigasyon si Senator Bato. Another controversial issue mga kababayan, sabi dito, Bato to investigate alleged PDEA leaks involving Marcos. Para niya Mr. Maravillas, kwentong motobato ay motobato. Kwentong Bikoy na naman niya. Malamang mga kababayan, kasi tininan ko yung gusto nilang paimbestigahan. Yung sinasabi nilang PDEA leaks na kinakaladkad mga kababayan yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa paggamit daw ng pulburon. At nasa lista ang ating Pangulong Bongbong, yung unang kwento po, sa target po ng operation sa isang Makati condominium kasi nagagamit ng droga nga po. Kasama yung nagngangalang Maricel Soriano, referring to Maria. Ngayon, pinatulan mga kababayan ni Senator Motobato, Bato de la Rosa. Ayan po, mga kababayan. Senator de la Rosa, chairperson of the Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, will conduct a motu proprio hearing in investigation into the alleged PDEA leaks involving President Ferdinand Marcos Jr. in the 1.2 ton shabu seized in Alitagtag, Batangas on Tuesday, April 30. So, ngayon po mga kababayan, gagawin yung investigasyon. Kasi nga daw po, lumantad na yung witness, yung mismong nakapirma doon sa drug operation po, na pinakalat sa social media, na ang sabi ng PDEA po, fake. Ayan po ang balita ng Sunshine Radio. PDEA agent na nagtuturo kay PBBM lumantad na. Extensive ang coverage po nila. Pinagpapaniwalaan ito mga kababayan, pinatulan ni Bato. Chinig ko mga kababayan yung mainstream media, yung mga malalaking news outlets, television, radio, pati mga periodiko, hindi man po pinapatulan itong kwento ni Bato. At saka yung vlogger na nakabase mga kababayan doon sa Amerika.
Sila-sila man lang po ang pumapatol sa kwento. Kasi nga po, yung sinasabing witness po, hindi man credible, patong-patong po yung kasong kinakaharap. Parang kwentong Bikoy nga po. Naalala ninyo yung taga rito sa amin na si Bikoy, alias Bikoy, na ginamit ng mga dilawan para isabit sa droga si Digong. Yung series ng videos po, mga dilawan yung nasa likod ni Bikoy. Ngayon, the same strategy. Kung anong ginawa ng mga dilawan kay dating Pangulong Digong, kinopya ngayon ng kampo ni Digong. May version din sila ng Bikoy, mga kababayan. Pero ngayon, laban sa ating Pangulong. Ganon. Bakit man niya, Mr. Maravillas, kwentong Bikoy? Parehas po yung background ng pagkatao. Kaya nga po si Bikoy noon, nakaso ng perjury. Malamang ito rin ang mangyari, mga kababayan, dito sa PDEA Leaks. Na ang witness nila is certain Jonathan Morales. Parehas po ang kwento ni Bikoy. Ay ng kwentong Bikoy po. Ayan po ang background ng witness ni Bato. November 15, 2012 pa yung kwento sa Inquirer, mga kababayan. Former PDEA Deputy Chief Morales is no hero. Report pa ni Kabayan Noli. 5 years ago, mga kababayan. Ito report ng Philstar. Philstar ngayon, dismissed na PDEA agent Timbog. March 8, 2023. Yan ang witness nila, mga kababayan, na ihaharap sa Senado na tumuturo sa ating Pangulong Bongbong Marcos na nagpulburon. Kalbo rin, mga kababayan, parang si Bikoy nga. Ayan search na lang ninyo kung ano itong istorya tungkol kay Bikoy na nahatulan po ng perjury. Yan Peter Jumel Advincula, taga rito sa amin, alias Bikoy, guilty sa kasong perjury kaugnay ng Narcolis videos. Kinopya nila, mga kababayan, yung style ng mga dilawan. Kasi naman niya, pare-pareha sila. Di ba hybrid dilawan? Kaya nga po, noon, to ousta Digong, yun ang intensyon ng mga dilawan. Ngayon, to ousta our President, BBM. So magtatay-tay sila ng kwento. Parehas na strategy po. May ganon na niya talaga, Mr. Maravillas. May ganon. Ganon ka-desperate po itong mga barkada ni Xi Jinping. Pag natanggal nila kasi yung ating Pangulong Bongbong, ang magiging presidente po, si Inday. At pag si Inday, mga kababayan, na naging Pangulo, malamang, sabi nga natin, ang SONA, hindi na po Tagalog or English, Mandarin na po. What? Nag-gets ninyo po kung ano yung intensyon? So ngayon, mamaya, kilalanin natin kung sino itong ano ang background nito na si Jonathan Advincula, the alleged signatory doon sa operational document na unang ikinalat po sa social media na dinibang na nga po, mga kababayan, yon ng PDEA mismo. Pero niresurrect nila ngayon. Kasi lumitaw na daw yung mismong signatory. Yun nga pong pinakita ko po sa inyo. So, kilalanin natin kung sino siya. Kapanipaniwala ba siya o another Bikoy witness, mga kababayan, na inimbestigahan ng Senado na nakaso po ng perjury sa pagsisinungaling. Di ba? But before ko, mga kababayan, ibigay sa inyo ang Bikoy story, another Bikoy story, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa.
Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na-skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, bumisita lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Jilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Pasensya na kayo, medyo maingay po. Bumagsak yung ulan, maugong. Pero maganda naman na umulan kasi napakainit po ng panahon. Para medyo lumamig naman, di ba? Laging matao na po sa amin. Ito naman po yung aming Innova. Na-set up na rin yung aming mga bagong gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product, iGlow Serum from South Korea. Whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur. Yung mga inquiries niyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang messenger, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at mga paninigas na mga kasok-kasoan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ningxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na dyan, Mr. Maravillas. Excited na kami sa kwento mong Bikoy. Ito siya, ang nagbalita man lang po, yung Impact Leadership, pagkatapos yung Sunshine Radio ng mga taga Quinta Kingdom, yung mainstream, chinego kung may mga kwentong ganito. Wala man po. Hindi po pinapatulan. Alam nila na corrupted po yung istoryang Bikoy. Pero tayo, ikwento natin para malabanan natin yung fake news po. Malabanan natin yung mga paninira sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi may target sila, dapat niya matanggal natin yung Pangulo, parang si Irap. Dapat niya hanggang 2 years lang para makaupo si Inday. Ganon mga kababayan. Siraan na niya natin ng siraan. Hindi nagtagumpay kasi po mga kababayan yung Defend the Flag of China, distab rally ng mga nausog, na-cancel po. Anya, hindi ninyo kami nayaang magsalita sa mga, sa Bulacan, dito kami sa Senado. Gagamitin po yung Senado para sa panibagong Bikoy story. Ito po, Bato to investigate alleged PDEA leaks involving Marcos. Senator Bato de la Rosa, chairperson ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, will conduct a motu proprio hearing and investigation into the alleged PDEA leaks involving President Ferdinand Marcos Jr. at saka yung 1.2 ton shabu cyst in Alitagtag, Batangas on Tuesday, April 30. Ngayon po yung investigasyon, kaabang-abang. Kasi pati yung pinakang malaki, mga kababayan na nakumpiskang droga, nasabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, bloodless drug campaign, na masyadong ikinagalit ng inimpasas kasi ng ating Pangulong Bongbong Marcos na bloodless, na insulto yung mga. Dapat niya imbestigahan yan kasi bloodless. At pinagdudahan mga kababayan na baka drama lang. May ganon. So sabi rito, the Philippine Drug Enforcement Agency has debunked the false operational document dated March 11,
2012, circulating on social media, which purportedly suggests that Marcos was on the agency's watch list. PDEA stated that it conducted a check through its plans in operations reports, management information system or PORMIS, and found no record of such an operation on the specified date. The agency cautioned the public to be more discerning in believing such fake news. Bakit niya mag-iimbestiga? May lumitaw nga po yung nakapirma. In interview ng Sunshine. At saka mga kababayan, nung vlogger na nakabase sa Amerika, pinagpipilitan talaga po. Pinagpipilitan po na dapat maniwala tayo sa kwento nila. Pinatulan po ni Bato. Pagsasayang langan niya, Mr. Maravillas, ng taxes. Ikada sesyon, dami yung gastos nila sa kada investigasyon ng Senado, ng Congress. Di bali sana kung may katuturan yung investigasyon, magkikinabang yung ating mga mamamayang Filipino. Ikong propaganda. Para siraan yung ating Pangulong Bongbong Marcos, nagamit pa yung Senado. Sabi rito, earlier, PDEA categorically asserted that Marcos is not and was never on its watch list, countering the statement of former President Rodrigo Duterte, who claimed that when he was the mayor of Davao, he was shown evidence by PDEA that the name of the president was on the list. Meanwhile, a suspect driving a van was apprehended at a road checkpoint in Alitagtag, Batangas on April 15, initially estimated by PDEA to contain over 2 tons of shabu worth 13.3 billion. It was considered the biggest drug haul in Philippine history. However, after the inventory, the Philippine National Police released a report clarifying that only around 1.4 tons or 9.68 billion worth of shabu were seized in Batangas, making it the second biggest haul after 11 billion worth of shabu found in 1,589 tea bags seized in Infanta, Quezon in March 2022. Yun ang kwento, mga kababayan, na gustong imbestigahan ni Senator Bato. Di ngayon, mga kababayan, sino itong witness na biglang lumitaw? Credible ba ito? O sabi nga natin, another Bikoy lang? Ito po, mga kababayan, yung report ng DCR Sunshine Radio. Yan o. Nagpapaniwala sila dito. Ito yung tinitingnan nila na credible na magkikwento, mga kababayan, with the so-called witness nila na PDEA agent. Sabi dyan, PDEA agent na magdidiin kay PBBM sa isyu ng illegal na droga lumantad na. Lumantad sa publiko ang dating investigation agent ng PDEA at team leader na nasa likod ng pre-operation report order, letter at authority to operate para hulihin ang artistang si Maricel Soriano at nooy Senador Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dahil sa paggamit ng illegal na droga. Ganon, mga kababayan, ang script nila ng kwento. Sa pinakabagong video ng political blogger na si Maharlika ay matapang na sinagot ng PDEA agent na si Jonathan Morales ang isyu na nag-ugnay kay Pangulong Bongbong Marcos sa pinagbabawal na gamot at inamin na siya ang pumirma ng nasabing mga dokumento at hindi ito AI-generated o gawa-gawa lang. Gusto ko lang pong ilinawin na ito po ay pirma ninyo at hindi po AI-generated. Pirma ko po yan, ako po ang pumirma niyan. At hindi lang po iisang ganyang ang napirmahan ko. Marami na rin po akong pre-ops na napirmahan ayon kay former investigation agent PDEA Jonathan Morales. Meron pong litrato kasi, yung litrato na yon nanggaling po sa cellphone ng reportee
o yung confidential informant. Pero sigurado po kayo sa kakatanda niyo po na nandun sa litrato na nakafile sa PIDEA ang muka ni Maricel Soriano at ni Bongbong Marcos? Sagot niya po, opo, nandun po. So doon sa picture na yon, meron silang sinisinghot na white powdery substance. Sagot niya po, opo. Wow, so grabe. Saan pa nito? Ayon sa kanya, hindi na natuloy ang operasyon na huliin niyon si Bongbong Marcos dahil mayroon anyang pumigil rito, ngunit tumanggi itong pangalanan dahil na rin sa gagawing investigasyon ng Senado. Ngayon, yung tanong, pero masasagot niyo po ba na may pumipigil dito? May pumipigil pero hindi po mo nasasabihin yung identity ng mga tao na nasa likod niya. Doon na lang po sa Senado, ipagpaumanhin niyo po, Ani Morales. Sabi dito sa kwento, matatandaan nung unang lumabas ang mga dokumento ay tahasan itong itinanggi ng PIDEA. Giit pa nga noon ng PIDEA, gawa-gawa lang ang mga dokumentong yon dahil wala naman daw itong control number, bagay na sinagot ni Morales. Ito po ay walang control number, ang sabi nila gawa-gawa ni Maharlika, yung walang control number. So ano po ba ang paliwanag dahil bakit wala pong control number ito? Yan po, kaya walang control number kasi hindi natuloy. Kasi kung natuloy yan, ginawa ng opisina after na mapirmahan, saka namin dadalhin yan sa National Operations Center, payag nito. Dahil sa mga revelasyon ni Morales, mas tumibay pat naging malinaw sa taong bayan ang mga naunang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng umano'y paggamit ni PBBM ng illegal na droga. Ano feeling ninyo that moment na pinagbabawal kayong ituloy ang pag-aresto o pag-raid dito kay Maricel Soriano at Bongbong Marcos? Sagot niya, disappointment kasi unang-una, ang Comprehensive Dangerous Drugs Act, ginawa yan para sa any person, walang exemption dyan. Ikumbaga, ginawa iyang batas para papanagutin kahit man sinong tao, dagdag ni Morales. Sa huli, hinamon ni Morales si PBBM na sumailalim na lang sa drug test. Kaya ang demand sa kanya, lalo yung grupo namin at demand namin sa kanya is hair drug test. Kumbaga, yun talagang makikita talaga kahit matagal kang gumagamit, makikita ron, anya. Nakita ninyo yung script nila? O ngayon, bakit niya Mr. Maravillas, sinabi mong another decoy, yung witness? Ito po, daming sabit po nitong testigo. Hindi po credible yung testigo based sa kanyang background. Kailan yan mga kababayan na balita? Ang tagal na po, November 15, 2012. Sabi dyan, PIDEA Intelligence Chief, 15 charged with robbery before DOJ. Tambak-tambak po yung ginakarap na kaso nito. So ano niya Mr. Maravillas yung doda mo? Tulad po ng doda ninyo, ginagamit po as operator to destroy the president. Another po ito? Yung tulad ng ginawa nila kay dating Pangulong Erap Estrada na may envelope. Nang buksan yung envelope, ano pa man, na-discover po, wala man laman yung envelope. Pero natanggal, mga kababayan, na people power, ginatungan yung tao dahil sa envelope. Nagkaid sa people power to. Hindi nakatapos po si Irap. Tumikover si GMA. Ibata ngayon po, si GMA po, nag-alyado nila. Tahimik. Anong ibig mo niyang sabihin, Mr. Maravillas? Baka, iwan ko po. hindi man po ako mag-uula, pero tahimik si GMA. Nakamasid lang. At nakipagbarkada pa. Anyway? Tingnan natin yung background, mga kababayan nitong sabi nilang testigo. Ito yung report ng Inquirer. The National Bureau of Investigation on Thursday, noong 2012 pa ito,
filed a criminal complaint against ranking officials of the Philippine Drug Enforcement Agency, PDEA, for robbery with violence and intimidation. In its complaint filed with the Department of Justice, the NBI included as respondents PDEA's Intelligence Chief Suelo Lachica Jr. and Intelligence Officers Marvin Mendoza, Jonathan Morales, ayun po, na kalbo, Gregorio Camua, etc., etc. Former PDEA Chief Jose Gutierrez Jr. has also been recommended by the NBI to be charged for violation of Presidential Decree 1829 or an act penalizing obstruction of apprehension and prosecution of criminal offender in Article 208 of the Revised Penal Code for prosecution of offenses, negligence, and tolerance. The NBI filed a case based on the complaint filed by Mark C. Tan and his wife Judy Tan. The couple alleged that PDEA operatives arrested Mark on July 18, 2012 when he arrived at the Ninoy Aquino International Airport. However, the copy of the warrant was not shown to him. He said the PDEA operatives also told him that members of the media were waiting for him at a press conference. Shut up. Mark said he was brought to the Intelligence and Investigation Service where they were met by Romero and other IIS operatives. He said Romero told him that he should give 50 million for his release. Ginawang anak buhay po yung mga operations nila. Pag tinarget ka nila, lalo pag may kwarta, ayun, para alam nyo na, 50 million yung hinihingi. Eventually, the amount was reduced to 8 million. The amount based on the complaint was deposited to a bank account that was later divided among the respondents. Kasama siya, mga kababayan. Sindikato pala dyan, Mr. Maravillas. Ano ang tingin ninyo? The NBI in its complaint said the instruction was only for mere casing and surveillance. It said there was no spot report or progress report submitted regarding Mark's arrest. Casing po, parehas na yung document ng PDEA yung fake. Sabi ng PDEA mismo na ang nakasulat doon, Bongbong Marcos, Maricel Soriano. Ginawa nila nga na buhay po. Ito pa ang report, mga kababayan, para makilala ninyo yung witness ni Senator Bato na iharap mamaya. Pinaniwalaan si Marlica. Ayan ba? Dismissed na PDEA agent Timbog. Report po ng Filipino Star ngayon, March 8, 2023. Isang kontrobersyal na dismissed agent na Philippine Drug Enforcement Agency ang naaresto ng mga tauhan ng San Fernando City, Pampanga, Philippine National Police at ipiniit sa Pasig City Police Detention Center dahil sa mga kasong inihain ng PDEA at ng mga government prosecutors laban sa mga big-time drug personalities. Nabatid na si Jonathan A. Morales, 58. Ayan po siya. Yan ang minimin doon sa report na yon. Para makilala ninyo kung kapanipaniwala ba yung witness na iharap nila mamaya, ay inaristo sa bisa ng warrant of arrest na inisyu laban sa kanya kaugnay na mga kasong kriminal na kanyang kinakaharap gaya ng false testimony sa ilalim ng Article 180 ng Revised Penal Code at paglabag sa Section 91 at 92 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sanay po sa false testimony. May previous cases na po ng false testimony. Pagkatapos, yun ang witness ni Senator Bato sa investigation. Kaya sabi natin, another case of Bikoy po. Isabi po sa Bible, a corrupt tree, corrupt fruit. Pag corrupt niyang kahoy, corrupt din ang bunga.
Pag corrupt na tao, corrupt din ang kanyang testimony, madaling sabi. Tama? Ang corrupt daw na kahoy, sabi sa Bible mismo, corrupt ang bunga. Maniwala ka sa corrupt na tao na nagsasalita, corrupted din ang sasabihin niya. Tama pa? Hindi magkakamali ang Bible po. Matthew 12 verse 33. Either make the tree good and his fruit good, or else make the tree corrupt and his fruit corrupt, for the tree is known by his fruit. Kaya may kasabihan po tayong kung ano ang puno, siyang bunga. Ang puno nila, si digong. Ang bunga, si bato. Ang puno, si digong Kaya tingnan ninyo sila. Magkakasama din. Pare-pareha sila. Maniwala kayo sa mga kwento nila na pari-pareha sila, mga kababayan? Napakalinaw dito sa kwento. Nabatid na si Jonathan Morales ay inaristo sa bisa ng warrant of arrest na inisyu laban sa kanya. Kaugnay nagkaso kriminal sa kanyang kinakaharap gaya ng false testimony. Maniniwala kayo sa kwentong Bikoy? Si Bikoy, perjury din yung kaso noon, mga kababayan, for false testimony sa Senado. So, another kwentong Bikoy ito. Ito po, another story galing sa mainstream. Galing ito sa kwento ni Kabayang Noli Di Castro. Yan o. Former PIDEA Deputy Chief Morales is no hero. I-play natin, mga kababayan, kung ano yung sinasabi dito. Kaya po, madali lang, hindi mag-play. Dapat umastang bayani si PIDEA Agent Jonathan Morales. Ulitin natin mga kababayan kasi hindi natin nasimulan ng maayos. Pero hindi umano dapat umastang bayani si PIDEA Agent Jonathan Morales. Ito naman ay ayon sa dating PIDEA Deputy Chief na si Carlos Gadapan na nagsabing walang kredibilidad si Morales na daw pangingikil sa isang drug suspect. May kasong pangingikil pa. Report ni Kato Ning. 2012, sinampahan ng NBI ng kasong extortion ang higit 10 opisyal at ahente ng PIDEA. Kaugnay ito ng umanay pangingikil ng 8 milyong piso sa drug suspect na si Mark Tan na ibininyag ni dating PIDEA Deputy Chief Carlos Gadapan. Lumantad ang testigong si alias Ana at meron ding mga ebidensya ng pag-withdraw ng kotong na napunta umano sa mga taga-PIDEA kasama si Agent Jonathan Morales. Kaya't nangakusahan ngayon ni Morales ang liderato ng PIDEA na nakikinabang sa mga big-time drug law. Pumalag si Gadapan. You see? It's very questionable. Yun nga nakakagulat kasi nagmukhang hero pa siya na siya na yung primary suspect sa... Primary suspect po? Ayon kay Gadapan, nagmamakto lang si Morales dahil di na siya pinahawak ng malalaking target dahil sa kanyang kaso. Involved ka na nga sa isang malaking... Yun ang gawain niya po. Bigyan ka na naman ng ibang kaso. Talagang dahil isa possibility na uulitin. Kaya tinanggal po siya. Higit kalahating taon nang nakabinbin sa ombudsman na extortion case at balik trabaho na ang grupo ni Morales Extortionist. sa PIDEA. Giit pa ni Morales, harassment lang ang kaso dahil sa mga sindikatong nasa... Yung kaso na yan, harassment. Yan na ba? Dahil nga, ang nga po sa inyo, ito, naging pilik po kami sa lalamunan nila. Hindi sila makapag-operate noong kami ay... Yung ang depensa niya. Hiling naman ni Gadapan sa ombudsman, bilisan na ang pagresolba sa kaso upang lumabas ang katotohanan at maparusahan ang mga nagkasala. Anthony Taberna, Patrol lang Pilipino. Ayos? O ngayon, makikinig pa kayo sa kwentong Bikoy po? Another kwentong Bikoy po, yung gagawing investigasyon ni Senator Bato. Malinaw yung intensyon nila, mga kababayan. Paninira para mag-alsa yung ating mga mamamayang Pilipino at patalsikin yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Pag napatalsik yung ating Pangulong Bongbong Marcos, may timetable po sila dapat niya before election, 2025.
Ang uupo po, si Inday siyempre kasi vice presidente. I-intensify nila po yung paninira kasi po, mga kababayan, hindi umobra yung kanilang rally na cancel kasi nagalit yung may-ari ng property. Nakipag-secret deal din pala yung caretaker po. Hindi man otorisado. Ayun, pinadala yung sa Bustos, Bulacan, pinadala yung abogado, pinagtatabuyan sila. Umalisan niya kayo rito, umalis kayo, 15 minutes na lang, umalis kayo rito. Nagpa-press con si Maudix po. Tapos yung mga vloggers niya, nagunahan sa pagtakbo, papunta doon sa San Juan City yata yon. Ang tagal na naghintay para sa coverage yung kanilang istasyon, yung Sunshine. Nang simulan yung press con, mga kababayan, wala man si hindi man pumunta yung nagpatawag ng press con, si Maudix, nag-recording na lang po ng video, tapos pinablish sa TikTok. Inindyan sila ng kanilang leader. Kaya dito sa investigasyon, mga kababayan, malamang sa malamang, ito yung intensyon nila, gagamitin nila yung Senado. Hindi maniwala po yung mga nag-react dito, sabi dyan, welcome ICC. ICC muna, sir. Sabi ni Chris, Magadya, una-unahan lang yan. In case of emergency, call ICC. Sabi ni RNCS, disparate moves talaga. Disparate moves. Sabi ni Jonathan Maniago, paalam unity. Sabi ni Angelito Escalante, get ready to rumble. Sabi ni Virgilio Lintejas, ay nako, pro-China ang mag-initiate sa investigation. Sabi ni Kenneth Cute, in the tune of Tita Glow, ang saya-saya, no? So nakakaalata sila na baka nasa likod nito po ang brain, si original member ng The Platters. Tahimik si original member ng The Platters po. So anyway, mga kababayan, ayan man lang po ang ating topic ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.